Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 4 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Bakit ayaw? DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Huwebes na tayo ngayon, 3 ng Abril 2025. Sa ulo ng ating mga balita, US inaprubahan ang pagbili ng $5.5 billion fighter jets ng Pilipinas. Senator Amy humirit ng pakiusap sa ilang mga miyembro ng gabinete. Dumalo ngayon sa investigasyon hinggil sa isyu ng pag-aresto kay Mayor Digong. Kamara nilinaw na hindi krimen ang fake news ngunit nagdudulot ng takot sa publiko. Bilang ng mga lumabag sa election gun ban sumipa na sa mahigit 2,000. Sari-sari store owners pinag-iingat laban sa shoulder surfing at iba pang online scam. May-ari ng isang steel company dinukot sa isang restaurant sa Metro Manila. Yun daw mga kidnapper humihingi ng $20 million ransom. Zambales, Catanduanes, posibleng makaranas ng 43 degrees Celsius na heat index ngayong araw. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, 24 lugar sa bansang posibleng makaranas ng 40 degrees Celsius na heat index o mas mataas pa ngayong Huwebes at 3 ng Abril. Sa pagdaya ng Pag-asa, aabot ng 43 degrees Celsius ang heat index na mararamdaman sa Iba, Zambales at Bira, Catanduanes. 41 degrees Celsius naman ang inaasahan sa Butuan City, Cotabato City, Cuyo, Palawan, Dumangas, Iloilo, Hinatuan, Surigao del Sur, Iloilo City, Pili, Camarines Sur, gayon din sa Zamboanga City. Buenos dias sa ating mga kababayan dyan po sa Zamboanga. Posible ring pumalo sa 40 degrees Celsius ang heat index ng Bacnotan, La Union, Catarman, Northern Samar, Cavite City, Coron, Palawan, Daet, Camarines Norte, Dagupan City, Davao City, Dipolog City, La Carlota City, Lawag City, Masbate City, Puerto Princesa, San Jose Occidental, Mindoro at sa Tarlac City. Nasa ilalim na po ng extreme caution category ang heat index na nasa pagitan ng 33 hanggang 41 degrees Celsius. Kahapon umabot sa 46 degrees Celsius ang heat index na naitala sa Iba, Zambales. Samantala, isang bagyo ang inaasahang papasok na bansa ngayong Abril kahit na panahon tayo ng tag-init. Ayon sa Pag-asa, karaniwang naglalandfall ang bagyo sa Eastern Visayas o Caraga Region sa mga ganitong panahon. Sa kasalukuyan, ang easterlies ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng Pilipinas, magdadala din ng mga pag-ulan sa ilang lugar. At least kahit paano, medyo mapapalamig po ang temperatura. Muling nagbuga ng abo ang Canlaon Volcano sa nakalipas na 24 oras. Sa abiso ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX, nasa ilalim na ng ash emission event nasa 6 na ang ash emission event na naitala sa bulkan. Nagtagal ito ng 9 hanggang 122 minutes o katumbas ng mahigit sa 2 oras. Bukod sa ash emission, naitala rin ng PVOX ang nasa 23 pagyanig sa Bulkang Canlaon, kabilang ng 9 na volcanic tremors. Habang mahigit naman sa 1,200 tons ng sulfur dioxide ang inilabas ng bulkan kung saan umabot ng humigit kumulang 500 meters ang taas ng plume. Sa kabila ng patuloy na pag-alboroto ng bulkan, nananatili pa rin nasa alert level 3 ang Canlaon Volcano na nangangahulugang patuloy ang magmatic unrest nito. Nagbabala naman ang Department of Health sa posibleng major dengue outbreak ngayong taon. Ayon kay Health and Secretary Ted Herbosa,
Lumawo na sa 75% ang dengue cases sa bansa ngayong 2025 kung ikukumpara noong 2024. Ikiniterbosa ang huling dengue outbreak sa bansa ay noon pang 2019 kung kaya tinaasahang mararanasan ito muli ngayong taon. Anya, nangyayari umano ito tuwing 3 hanggang 5 taon. Kaugdan nito, tiniyak naman ng ahensya na mas pinaigting pa nila ang kanilang mga hakbangin para malabanan ang pagkalat ng dengue sa pamamagitan ng taob, taktak, tuyo at takip program. Hinikayat din ang publiko na ugaliin ang 4 o'clock habit o pag-araw-araw na paglilinis sa mga lugar na maaaring pamugaran ng lamok tulad ng mga container at mga gutter. Sapol sa kuha ng CCTV ang panloloob ng isang lalaki sa isang bahay sa barangay Santo Niño, Marikina City kung saan nakatira ang isang bedridden na lola. General Marbil, ano na? Ayon kay Christine Esparas, Barangay Peace and Order Head, nakita sa CCTV na nakabike at nakapulang t-shirt ang lalaki nang looban nito ang bahay ng biktima at natangay ang 2 cellphone at isang tablet na nagkakahalaga ng 40,000 pesos. Sinabi naman ni Kyle Adamos, kapatid na may-ari ng mga ninakaw na gadget, napansin ang kanilang bunsong kapatid na wala sa ilalim ng kama ang tablet at cellphone alas 5 na ng umaga noong linggo. Napansin din nilang bahagyang nakabukas ang kanilang pinto, bukas na bukas ang gate. Nakumpirma lamang nilang nalooban na sila ng i-review ang CCTV footage ng Homeowners Association sa lugar. Labis naman ang pagkarismaya ni Kyle dahil hindi man lamang niya naawang suspect ngayong nasa ilalim mismo ng kama kung saan nakaratay ang kanyang nanay na may brain tumor nang kunin ng kawatan ang mga gadget. Agad namang na-report sa barangay ang naturang insidente at patuloy pang tinutuntun ang suspect. Palakas na ng palakas talaga ang loob ngayon ng mga kawatan, ano ha? Hay, nako, hindi pa ho nare-resolba yung kidnapping na nangyari mga nakalipas na ilang linggo. Kung saan na-question patuloy ang kwento ho ng CIDG. And then, CIDG ng ano yun, anti-kidnapping group. Nasibak yung hepe ng anti-kidnapping group, di ba? Naibalik lang dahil meron pang Comelec gun ban. Comelec ban. Ayun, eto, may panibago na naman. Ay, sus, may ginoong buhay ito, ha? May-ari po ng isang steel company ang sinasabing kinidnap at wala pa tayong kumpletong detalye pero hindi na muna natin babanggitin ho ang pangalan, ano ha? Kaya lang medyo nakababahala po ito. Kinidnap po habang nasa isang restaurant dito sa may Makapagal Avenue. May-ari po ito ng isang steel company. At ang mga suspect ay humihingi daw ng $20 million ransom. Baka mamaya sabihin na naman pagka nakita ito sa daan, na-rescue namin. May malapelikula pang kwento si Secretary Junvic Remulla. Yung pala, nakita lang nila sa tabing daan. Ay, sisgino buhay ito. Arestado naman ang ilang tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority matapos mahuling sangkot sa iligal na salary deduction scheme sa loob mismo ng ahensya. Ayon sa pamunuan ng MMDA, binabawasan ng mga suspect na mula sa payroll division ng ahensya ang sahod ng kanilang mga kasamahan. Itinatransfer sa kanilang mga account. Mismong si MMDA Chair Don Ardes ang nagpal ng reklamo na ikinaresto ng nabanggit na mga empleyado. Sinabi ng MMDA, posibleng mas marami pang sabit sa inside job kaya't nagpapatuloy ang kanilang investigasyon. Inaayos na rin naman ng ahensya ang case build-up para gawing non-bailable ang kaso laban sa mga sangkot na empleyado. Sa ngayon, kumpiskado na ang computer ng mga suspect. Inilagay na rin sa preventive suspension ang mga ito. Maglalagay ang Department of Agriculture ng card sa mga baboy na binibenta sa mga pamilihan upang matukoy ang pinagmulan ng mga karne. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, layunin ito na matukoy kung saan ang gagaling ang mga mamahaling baboy sa mga palengke sa gitna ng mababang compliance sa mga vendor sa maximum suggested retail price. Pinag-aaralan na rin ang DA Agribusiness and Marketing Assistance Service kung paano naman may sasama ang tracking card sa National Meat Inspection Service Certificate.
na card. Kasi para masundan nga, kunwari, ito yung card na yun, saan nanggaling yung baboy, sinong producer, magkano ang kuha. Supermarket. Kumbaga, ano yun, hanggang sa makarating sa palengke, kailangan Ayun. Pinag-iingat naman ang finance sa application na GCash ang mga sari-sari store owner laban sa bagong modus ng mga scammer na green o screen share, video share at shoulder surfing scams. Ito'y makarang iulat ng GCash ang mga nasabing scam na karaniwang bumibiktima sa mga business owners gamit ang bagong uri ng social engineering tactics para makuha ang MPIN at saka OTP ng mga user. Sa bagong screen share at video share scams, oras na ipakita ng sari-sari store owner ang kanilang mobile phone, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga scammer na makita ang MPIN at OTP ng biktima. Samantala, ang shoulder surfing naman ay yung tinatawag na panunood o pagsilip ng scammer sa screen ng mobile phone ng isang user habang isinasagawa ang online banking o e-wallet transaction upang makuha din ang mga sensitibong impormasyon. O kaya huwag kayong gagawa ng inyong mga transfer ng accounts ng bank na palengke o kundi sa mga matataong lugar. Paalala ng GCash sa lahat, siguraduhin na walang nakakakita sa screen ng inyong mobile phone habang nagsasagawa ng bank o e-wallet transaction upang hindi makuha ang mga mahalagang impormasyon ng mga scammer. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Bumaba naman ang naitalang text scam sa bansa sa unang kwarta ng taon. Sa datos ng Whoscall, isang global anti-scam application mula sa mahigit 2 milyong message scam noong fourth quarter ng 2024, mahigit sa 648,000 na lamang ang naitala sa first quarter ng 2025. Para naman sa Gogolook, developer ng Whoscall app, dulot ng epektibong reporting mechanism, kaalaman ng publiko at pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno. Yan din ang civic advocacy group at pribadong sektor, napababa nga ang bilang ng text scam. Yan man tumaas naman ang bilang ng mga scam call. Sa record ng Whoscall, lumabo ito ng 74.32%, mas mataas kumpara sa naitala noong ika-4 na quarter ng 2024. Naglunsad ang Whoscall Content Checker sa Pilipinas. Ito yung kumpanyang Gogolook ng isang pangunahing global trust tech company. Line ng content checker na mapabuti nga ang online safety at mabigyan ng user ng worry-free digital lifestyle experience. Ang Whoscall ay isang global digital anti-scam app kung saan makikita ang content checker o mga tool na idinisenyo para matukoy ang mga scam at kahinakinalang mga content gaya ng deepfake at impersonation. Sa pamamagitan lamang ng screenshot, mabilis nang mabeberipika ang kredibilidad ng isang text message, social media post at online conversation. 17 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Formal namang pinasinayaan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang ika-49 na Social Civic Center nito sa Luisiana, Laguna. Ang Luisiana, Laguna po ay tinuturing na Little Baguio of Laguna. Ang 50 million pesos na halaga ng itinayong Social Civic Center ay nasa barangay San Isidro. Magsisilbi ito sa mga kalapit na barangay ng Luisiana kapag panahon ng kalamidad. Ito ay merong comfort room. Bawat palapag merong comfort room. Multipurpose open area, dining hall, kusina, first aid room, storage space at breastfeeding room. Binigyan din ni Luisiana Mayor Jomaper Uy Alvarez. Mahalaga ang naturang Social Civic Center ng PAGCOR para sa pag-unlad ng kanilang bayan, gayon din sa paghahanda sa mga posibleng kalamidad. Isa sa mga dumalo sa inaugurasyon, si PAGCOR Assistant Vice President for Community Relations and Services, Eric Balcos. Hinimok niya ang mga residente na maging responsable sa pagpapanatili ng gusali upang matiyak ang pangmatagalang paggamit nito at mapapakinabangan ng mga susunod pang henerasyon. Magandang umaga, Pilipinas! Motorsiklong umiwas sa lumak na aksidente. Naku, yung rider at saka yung angkas nito na sugatan. Detalye ng balita mula sa Alcala, Pangasinan, mula kay Freddy Pardo, RH38, Masantos siya kabasan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel.
Ginagamot ngayon sa Bayambang District Hospital ang isang 25 taong gulang na lalaking teacher at 16 anyos na estudyante matapos silang sumimplang sa motorsiklo. Sa ulat ni Alcalao ay si Chief of Police Major Mark Tubadesa, alas 6:58 ng gabi binabagtas ng mga biktima ang Dyke Road sa Barangay Lawak, Alcala. Ng pagsapit sa palikong bahagi ng kalsada ay iniwasan ng teacher na rider ang lubak sanhi ng kanilang pagbagsak, kung saan kapwa nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mga ito na agad namang nadala ng mga nag-responding pulis sa paggamutan, kung saan ay kapwa na sila nasa stable na kalagayan. Ito si Freddy Pajardo Aristarte, tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Samantala, 11 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Maya-maya makakausap po natin yung winner ng ating mahiwagang tunog na nakadali ng 38,000 pesos. Maganda umaga, Pilipinas! Inihayag naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Tinitingnan nito ang total overhaul ng minimum access volume o yung MAB para sa karneng baboy, kung saan ang mga panuntunan ay ginawa halos 3 dekada na nakalilipas at pinagsasamantalahan ang mga maliliit na bilang ng mga maliliit na mga accredited importers. Ayon po kay Secretary Kiko, binabalangkas din ang mga panuntunan para sa MAB. Ginagawa na ito ng Policy and Planning Office ng DA at inaasahang matatapos ngayong Oktubre. Sinabi po ni Secretary Kiko na ang ating MAB rules ay ginawa noon pang 1996. At kung babasahin daw, marami na talagang dapat na irebisa. Ang karne ng baboy na inaangkat sa ilalim ng MAB o Minimum Access Volume ay pinakikinabangan ng mas mababang taripa na 15%. Ang regular rate naman ay mas mataas. Ang alokasyon sa MAB ay 55,000 metric tons. 30,000 metric tons nito ang nakareserba sa mga meat processors upang masiguro ang mga babang presyo ng mga dilatang karne. Pero sa review daw po sa MAB, natuklasan ni Secretary Laurel, sa 130 quota holders, 47 dito ang nakakuha ng 80% ng lokal na alokasyon, habang 22% naman ang nakakopo ng 70% na volume. Kaya sa kabuuan, meron lamang 22 MAB quota holders ang nakakuha ng 55% ng kabuuang volume. Ang pinakamasakla pa ayon sa kalihim, karamihan sa mga MAB quota ay kalimitang paulit-ulit na ginagamit at pinalalaki ang total import volume. Di ba tawag dyan technical smuggling? Ayan. At saka hindi humalayo, yung karamihan ho ng mga pinalulusot na karne na yan, ng mga smuggler, ay naibibenta po dyan sa Wawi Market sa Pasay. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, teka muna. Ito na yung winner natin ng mahiwagang tunog, si Adona Esteves ng mga Tarem, Pangasinan. Masanto siya kabasan, Adona. Hello po, good morning po. Naimbas na hibigat niyo po. Oo, kumusta na kayo? Ayos lang po. Oo, Sobrang tayo po. excited kang manalo. Excited po ako, hindi ako nakatulog. Matulog ka naman, grabe na to. Bakit nakarating na ba sa iyong premyo? Hindi pa po. Ay, di ba? Hindi pa po ako nakakatulog. Nako, teka. Alam ko, pero within the day, pero sinabi naman sa iyo, ipapadala na. Opo, Oo. sinabi na po sa akin po. Sinabi na sa iyo. Oo, kasi na-forward na namin kagabi. Baka ina-arrange lang kung paano ipapadala sa iyo, ha? Pero believe kami sa iyo, ha? Paano mo nalaman yung brochure stand? Nag-work po kasi ako sa travel agency at dati po. Kaya naman. Upload din po, ganun po. Kasi binigay ko na, di ba, yung plastic na upuan. Di ba? Na pwedeng mong gamitin habang naliligo gamit ang Shield Bath Soap. Nadulas ako. Sabi ko, ipinapatong. Siguro, matalas talagang pandinig mo, ha? So, logic nga naman. Marami na rin nakakuha kaya lang, ang sinasabi nila, pinalo, ha? Logic po yun. Mababa yung brochure stand, ipinatong sa upuan para makita.
Ay, siya, sige, congratulations. Abangan mo na lang, Donna, ha? Lalabas yan. Lalabas. May papadala yan hopefully within today, ha? Congratulations. Thank you po, sir. Oo. Maraming salamat po. Oo. Sobrang excited. Hindi po ako nakasulat. Mamamalengke ito pagka nagkataon, ha? Marami nagadot inapoy. Nagduduti. Sidakas. Sige, congratulations, ha, Donna. Apo, thank you po. First time mo bang manalo? First time mo Opo, manalo? First time mo First time manalo. Ilang beses ka sumagot? Araw-araw ka rin sumasagot? Opo, araw-araw din po. Naabangan po. Nakadali talaga, ha? Siya, sige. Opo. Congratulations, sa Donna. Matulog ka na muna. Thank you po, sir. Sige po. Hindi po Salamat, makakatulog po ngayon. Parang tumama rin sa loto, no, ha? Congratulations, si Donna Esteves ng mga Tarem, Pangasinan. Maganda umaga, Pilipinas! O nga naman, kasi kung matalas yung pandinig nyo, actually, binigay ko na yung sagot. Minus the word brochure. Kasi yung iba, rack display. Marami hong rack display eh. Tsaka, paano mo naman ipapatong yung rack display sa isang plastic na upuan? Di ba? Bench yung pagkamahaba. Plastic bench na upuan. Sabi nga natin, ginagamit nyo nyo habang kayo naliligo gamit ang shield bath soap. Di ba? Ibig sabihin, maliit lang. So tingnan ho ninyo yung logic. May logic kung bakit nagagawa yung mahiwagang tunog ni Tunog Master Mabel Aribe. Ayan, ha? Mahigit 10 buwan din yung di ba? Sinundan yung kaya tutok lang 2 months. Hindi naman 38 days lang eh. Oo nga pala, kasi 22 days lang sa tapos absent pa ko minsan si Malu. Di ba? Tsaka si Yuel absent pa. Kaya congratulations. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, mga misis, sa may araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang may araw at may pawis gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalabot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge you. Sumukan ng Shield Bath Soap, galit sa sakit, may malang sakit, sulit na sulit. Yung iba palagay ko nakapagbigay na rin earlier ng tamang sagot. Kaya lang, sabi ko nga ho sa inyo, susundin ho ninyo yung tamang format at isang beses lamang po magpapadala ng sagot sa ating text line para mapabilang ang inyong sagot. Again, kamukha ho yan ng darating na eleksyon, may mga may mga kategorya ho na kinakailangan hindi ho kayo sosobra sa pagboto ng isa. Ayan, halimbawa, mayor, siyempre, isa lang mayor iboboto mo. Governor, isa lang. Ayan. Board member, depende ho sa lugar. Halimbawa, dito ho sa 2nd District ng Romblon. Apat ho yung ihahalal ni ho ninyo, pero hanapin nyo na lang number 8 Bing Solis. Yan, ha? Number 8 Bing Solis, yan ho boto ho ninyo. Bahala na kayo dun sa tatlong iba pa. Kung ayaw nyo nang dagdagan, mas maganda. Ngayon, sa party list, ito ho, mas malupit. 155 mas 150 plus ang mga listahan, ang nakalistang mga party list group. Isa lang ho ang inyong iboboto. Kaya pagdating ho ng eleksyon, puntahan nyo na kaagad yung likurang bahagi ho ng inyong mga balota. Hanapin ho ninyo number 72. Number 72. Kumadrona party list. Yan ho ang inyong i-shade. Pagka na-shade nyo ho yan, lipat na ho kayo doon sa harap. Isa lamang ho ang inyong iboboto. Maganda umaga, Pilipinas! Ogie Alcacid muling gumawa ng hugot song. Para naman kaya kanina itong kanyang hugot. Detalye na balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Mga kachika, mga amiga, natatandaan nyo ba yung huling ginawa ni Ogie Alcacid na awiting Kung Mawawala Ka? Di ba mga 2002 pa yun? Di ba ang tagal-tagal na? Yun yung pinakahuling masakit o nakadudurog na pusong awitin ni Ogie Alcacid. But this time, pagkatapos ng almost 1 decade, ay eto, si Ogie Alcacid at muling gumawa ng panibagong napakasakit, nakakadurog puso na awitin. At ito yung awiting Hanggang Dito Na Lang Ba Tayo?
Well, ayon kay Ogie, maganda naman ang takbo ng personal niyang buhay. Pero nakakagawa siya ng mga kwento kapag may nalalaman siya sa mga kaibigan niya, kapag nararamdaman niyang nalulungkot siya o whatsoever, nakakagawa daw siya ng ganitong mga kakaibang awitin tungkol sa pag-ibig. At ito nga, kinababaliwan nga ngayon ng mga tao ang awitin Hanggang Dito Lang Ba Tayo na talaga namang putok na putok, ang daming kumakanta at hit na hit talaga sa mga radio FM station, sa Spotify at kung saan-saan pa. Ayon kay Ogie, sobra daw siya nagpapasalamat sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga fans dahil patuloy na tinatangkilik ang kanyang mga awitin. Yan natin, DCRH Shovisates News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Oy mga mamis, o pwede tayong mag-laundry day today ha, bantayan lang bandang hapon, baka biglang ulan. Kunot ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha, all you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-concept pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mancha based on test sa chocolate, mud, and sabon cotton. Gawa po ito ng ACS. Oy, magandang umaga po sa mga British Columbia. Sa ating mga kababayan dyan po sa Canada, ingat-ingat po kayo. Ngayon, kung babalik ho kayo ng Pilipinas, may good news ho tayo kung pupunta ho kayo ng Siargao. Nagagamit na ng mga pasahero ng Siargao Airport ang espasyo na dating VIP lounge matapos itong ipatanggal ni Transportation Secretary Vince Dizon. Dahil dito, nagkaroon na ng mas malaking espasyo na dagdagan ng 32 upuan na magagamit ang mga pasaherong bumibiyahe gamit ang Siargao Airport. Pinagiba ni Secretary Dizon ang VIP lounge na hindi naman kailangan matapos makita na siksikan ng mga pasahero sa passenger terminal building ng paliparan habang nakatenga lamang walang gumagamit ng VIP lounge. Kinundi na naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagkalat ng mga pekeng balita at mga gawa-gawang krimen sa social media na nagdudulot ng takot sa publiko at sumisira sa progresong nakamit na para sa pampublikong kaligtasan. Ayon kay Romualdez, huwag tayong maging tagapagsalita ng kasinungalingan. Babala pa nito ang pagkalat ng mga video ng pekeng mga krimen at ang mga hindi beripikadong mga ulat ay nag-aaksaya ng resources ng mga alagad na batas, ngunit nakakasira na din sa tiwala ng publiko, gayon din sa sistema ng hustisya sa bansa. Nitong Martes, pinapurihan ni Speaker Romualdez ang Philippine National Police sa nagawa nitong reforma sa ilalim ng Administrasyong Marcos na nagresulta naman sa pagbaba ng focus crimes, gayon din ang mabilis na pagkakaresto ng suspect sa road rage shooting sa Antipolo City. Kinilala niya ang reformang ipinatupad ni PNP Chief General Romel Marbil gaya ng mas maayos na estratehiya sa pagpigil ng mga krimen na nagbabalik ng tiwala ng taong bayan sa mga otoridad at pagpapakita ng buhay at na gumagana ang rule of law sa ating bansa. Ito naman ngayon ang pinakahuling development, ano ha? Kumakalat ngayon sa social media ang isang post ng nagsasabing hindi paglahok sa political rally noong birthday ng dating Pangulong Digong Duterte ang dahilan kung bakit naaresto ang ilang OFW sa Qatar. Sa Facebook post ng ilang netizen ng nagangalang Romeo Jr. Villegas at Bisaya sa Europe Facebook page, sinasabing picnic at family gathering lamang umano ang ginanap sa naturang bansa at hindi rally. Ipinunto pa nito, imposibleng isama ng mga OFW ang kanilang mga anak sa isang rally, lalo pat sa mga ulat na may mga batang kasama sa mga naaresto. Sa post ni Villegas, sinabi rin itong normal lamang para sa mga OFW na magsuot ng DDS shirts ng magkakahiwa-hiwalay. Samantala, sa isang Facebook post naman ng isang Erwin Vlogs, sinabi niyang kawalan umano ng dokumento ang dahilan kung bakit nadakip ang ilan sa mga OFW sa naturang bansa at fake news ang mga balitang nagrally ang mga ito. Pinabulahan na naman ng Department of Foreign Affairs Undersecretary na si Eduardo de Vega sa isang press briefing sa Malacanang ang mga naturang post ng ilang mga netizen. Ayon kay De Vega, mistulang picnic gathering ang ginawa ng mga OFW pero nakasuot sila ng t-shirt at may mga placards pa kaya sila ay naaresto. Hindi rin totoo na naaresto mga OFW dahil sa kawalan ng kinakailangang mga dokumento. So, sino ngayon ang nagsasabi ng totoo?
Yung mga nandun o yung mga nandito? Magandang umaga, Pilipinas! Kadiwa Center sa Tacloban itatayo sa ng City Agriculture Office. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32. Maupay nga agad, Jimmy. Itatayo sa siyudad ng Tacloban ang Kadiwa Center ayon sa City Agriculture Office. Ito ang sinabi ng Tacloban City Agriculturist Romelo Anadi sa isang panayam. Ayon kay Anadi, ang pagtayo ng Kadiwa Center ay pagsunod sa ordinansa ng Tacloban na magkaroon ng Kadiwa Center sa Northern Barangay, Mercado Publico Main at San Jose Tacloban na palengke. Ngayong buwan, target na pasimula ng pagbebenta sa naturang mga palengke mga locally produced mga agricultural products ng mga magsasaka na mura ang presyo direkta mismo sa mga magsasaka na mga gulay, root crops, bigas, high value crops at iba pa. Mula dito sa DYV Election Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. At sa mga may lakad ngayong araw nito, huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ng lahat ng mga masahista, mga barber, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butika at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Kumakandidato ngayon bilang alkalde ng Albuera Leyte ang dating confessed drug lord na si Roland Kerwin Espinosa. Matatandang si Espinosa, iniuugnay noon ang dating Pangulong Digong Duterte sa illegal drug trade sa Eastern Visayas at kalaunan ay tumistigo sa pagdinig ng Senado tungkol sa malawakang operasyon ng illegal drug sa bansa. Ayon kay Espinosa, isa sa kanyang mga plataporma sa pagtakbo bilang alkalde, labanan ang illegal drug sa pamamagitan ng pagkulong sa mga drug pusher at isailalim sa rehabilitasyon ang mga drug user. Kung maalala, nasangkot si Espinosa sa mga akusasyon na siya din ang nagpondo ng drug money kay dating Senador Leila de Lima sa pamamagitan ng ex-aide nito na si Ronnie Dayan. Gayunman noong 2022, binawi ni Espinosa ang pahayag at iginiit na siya ay pinilit lamang, tinakot at seryosong binantaan sa paggawa ng naturang testimonya laban kay de Lima. Ibinasura rin ng Baybay City Leyte Regional Trial Court ang kaso laban kay Espinosa dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ho ng mundo. Kumusta ho yung mga suki ho natin dyan po sa United Kingdom, sa US, eban lang. Yung Midnight Singers natin na lagi talaga nakatutok sa atin everyday. Magandang umaga po kay Boss Manny, Tita Cora, Sir June, at saka kay Tita Lloyd, Sir Art, at saka Ma'am Linda. At sa lahat ng mga seafarers natin, magandang umaga. Ingat po kayo, ha? Nako, si President Trump yata inaabangan ngayon dyan sa White House dahil may anunsyo na naman na bagong sweeping tariffs na ipatutupad ang Estados Unidos. Kaya kung uuwi kayo ng Pilipinas, wag na ho kayo magpasalubong na imported na tsokolate, gagastosan pa nyo ng dolyar. Diba? Meron na tayong tangerine chocolate dito sa Pilipinas. Yan po ay produkto ng mga magdiniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, yung ating pong mga magdiniyog, mga magsasaka, meron na pong sariling brand ng tsokolate. Tangerine chocolate. Ayan, ha? At meron ho silang mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na mga raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo, pwede ho kayo mag-order sa 0919
0919-095-5935. Ulitin natin, 0919-095-5935. Pwede din po kayo sa online, tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Magandang umaga, Pilipinas! Dahil sa advokasya ni Senator Bongo na ilapit sa tao ang mga serbisyo ng gobyerno, yan din ang suporta at patuloy na pagsusulong ng infrastructure development na siguradong pakikinabangan ng mas maraming Pilipino. Isang halimbawa dito yung Pangil Bay Bridge na sa habang 3 kilometers ay nakakokonekta sa bayan ng Tubod sa Lanao del Norte at Tangub City naman sa Misamis Occidental. Dumalo si Senator Go sa drive-thru inspection sa tulay at para na rin makamusta ang mga motorista at mga residente ng lugar. Bukod sa Pangil Bay Bridge, imbitado rin si Senator Go sa turnover ceremony naman ang bagong legislative building ng Tubod Municipality. Isa ito sa mga proyektong isinulong ni Senator Go para ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa kapwa Pilipino. Kanina po, ang dating 2 oras at kalahati, ngayon 7 to 10 minutes na lang. Malaking tulong po ito sa turismo dahil maraming tourist spots din po dito sa Misamis Occidental. And of course, sa Lanao del Norte, napakagandang probinsya po. Bata nasawi 2 sugatan sa pananambang sa Gindulungan, Maguindanao del Sur. Habang sa Cotabato City sidewalk vendor naman, hinolda patay. Detalye na balita mula kay Jun Di Makuta, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Jun? Alaikum-assalam, Kuyang Angel. Patay ang isang menor de edad, 2 ang sugatan at isang nakaligtas sa panibagong insidente ng pananambang sa isang Suzuki minivan na may plakang MBJ 6552 sa barangay Makasampen, Gindulungan, Maguindanao del Sur. Ayon sa Gindulungan PNP, dead on arrival sa ospital ang batang 5-year-old na nagtamo ng matinding tama ng bala. Sa impormasyon mula kay Gindulungan Police Investigator Dalgan, patungo sa direksyon ng Tacurong City ang sasakyan nang maganap ang insidente. Ang mga biktima ay kinilalang sina Norodin Samilon, driver of legal age, may asawa, nagtamo ng mga tama sa magkabilaang balikat. Hamida Bualan of legal age, babae, may asawa, nagtamo ng tama ng bala sa kanang balikat. Balibago, Sansaluna, unharmed, maswerteng hindi tinamaan ng bala. At ang ikapang-4 ay ang batang si Kelji Ali Awing, 5-year-old, dead on arrival sa ospital. Sila ay pawang residente ng barangay Libutan, Mama sa Pano, Maguindanao del Sur. Patuloy pang investigasyon ng Gindulungan PNP sa motibo at sa kung sino ang mga nanambang. Samantala, Kuyang Angel, sa Cotabato City, hinold up ang mag-asawang sidewalk vendor na nagtitinda lamang ng gulay sa bahagi ng Jose Lim Senior Street. Ang mga biktima ay kinilalang sina Bobong Sangkad at may bahay nitong si Almira Sangkad, pawang residente ng Simuay, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. DOA sa ospital ang may bahay na binaril sa ulo habang kritikal ang kalagayan ng mister, habang natangay rin na mga hold-upper ang dalang bag ng ginang. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ano ba naman yan? Pati ba naman vendor sa palengke? Sus ko. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, nakakalungkot ano ha? 42 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano po itong ultabayo? Ang ultabayo po ay Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po testimonial, hindi po mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula para mas ma-enjoy natin ang mga benefits ng ultabayo. Ano bang ginagawa po ng postbiotic o ng ultabayo pagpasok sa ating katawan? Ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yung po yung tinatawag ng mga dalubhasa na commander ng ating immune system, nagpapanubalik sa lakas ng ating immunity habang tayo po ay natutulog. Kasi tinataboy po ng PDC yung mga toxin sa ating katawan. Kaya't nalalabanan po nito, hindi lamang po ang pagod, puyat at stress, kundi napapanumbalik pa ang sigla ng ating katawan. Kaya sa araw-araw, lalong-lalo na sa mga senior citizen o galing mag-ultabayo. Ang ultabayo po ay
kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Kung meron pa ho kayong mga concerns, mag-text lamang sa 0917-110-6580. Pero ang mahalagang paalala po, ang Ultabio ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Nawagan naman ang PDP laban senatorial candidate na si Attorney Jimmy Bondoc sa lahat ng Pilipinong kalimutan na muna ang politika at mainit na tunggalian para sa nalalapit na 2025 midterm elections. Hinimok niyan sa bayanan isang tabi ang sa pagkakataong ito ang bitbit na kulay upang sama-samang magkaisa para maipagtanggol ang karapatan at soberenya ng Pilipinas. Idiniin ni Attorney Bondoc na hindi dapat pinagtatalunan kung illegal ba o hindi ang pag-aresto kay dating Pangulong Digong dahil unang-una niya, hindi miyembro ang bansa ng International Criminal Court kaya wala itong jurisdiksyon sa mga Pilipino. Pinaalalahanan din niya mga Pilipino na hindi nakasalalay sa politika ang tunay na laban kundi sa pagkakaisa upang ipagtanggol ang bansa laban sa mga dayuhang institusyon na wala namang kapangyarihang manghimasok sa ating internal na mga usapin. Kasabay nito, sinabi ni Attorney Bondoc na nais niyang mag-sorry sa kaibigan at mentor na si Mayor Digong dahil hindi niya ito na ipagtanggol tulad ng pagtatanggol niya sa mga Pilipino. Nagtatanong naman ngayon si Senator Amy Marcos sa Malacanang kung pang-April Fools ba ang magkaibang pahayag ni na Executive Secretary Lucas Bersamin at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro kaugnay ng partisipasyon sa pag-aresto kay Mayor Digong. Naglabas ng resibo ang kapatid ng Pangulo nang makahiwalay na pagsagot ng dalawang opisyal tungkol sa pag-imbita ng pinamumunuan niyang Senate Committee on Foreign Relations sa mga opisyal ng gobyerno. Sa liham kasi ni Bersamin o Executive Secretary Bersamin kay Senator Amy at Senate President Chis Escudero, nakasaad ang pagtanggi ng palasyo na padaluhin ang mga cabinet official sa pagdinig at iginiit ang executive privilege. Pero una nang naglabas ng pahayag ang tagapagsalita ng Malacanang sa kaparehong araw na hindi pipigilan ng Pangulong Marcos ang mga opisyal ng Executive Department kung ipatatawag sa Senate hearing upang sagutin ang mga ibabatong tanong. Kaya ang tanong tuloy ni Senator Amy, kaninong utos ba dapat masunod? Kasamay ng payo sa gobyerno na iwasan, lumikha ng kalituhan, lalong-lalo na kung ang pinag-uusapan ay transparency at accountability. Magandang umaga, Pilipinas! Aprobado na ng Estados Unidos ang pagbebenta ng 20 unit ng F-16 fighter jet sa Pilipinas, nagkakahalaga ng $5.58 billion o humigit kumulang sa 319 billion pesos. Lain ng hakbang na mapalakas pa ang kakayahan ng Pilipinas pagdating sa air defense sa gitna ng tumitinding tensyon sa China. Kabilang sa mga bibilhin ng Pilipinas, 16 na unit ng F-16 C Block 70x72 aircraft at 4 na unit ng F-16 D Block 7072 aircraft. Ganman, ayon sa Department of National Defense, hindi pa natatanggap ng ahensyang opisyal na abiso mula sa gobyerno ng Estados Unidos kaugnay ng sabing procurement. Ikinalugod naman ng Armed Forces of the Philippines ang naturang hakbang na makatutulong para sa modernization ng Armed Forces of the Philippines. May warrant of arrest na. May warrant of arrest na si Archie Alemania dahil doon sa kanya sa reklamo ni Rita Daniela. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Naisyuhan na ng warrant of arrest ang komedyanteng si Archie Alemania kaugnay sa kasong acts of lasciviousness na isinampa ni Rita Daniela. Nakasaad sa arrest order na inisyo ng presiding judge Rosalyn P. Lim Giliano ng Bacoor Municipal Trial Court na makapagpiyansa naman ang aktor ng 36,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sinika pa rin namin hinga ng pahayag si Archie tungkol dito pero hindi siya nagsalita at tahimik
chief lamang siya at wala siyang ibinigay na statement o kahit ang abogado nito. Kahit naman si Rita Daniela ay hindi rin daw muna siyang magbigay na kung anumang pahayag dahil sa abala naman ito sa kanyang trabaho at sabi ng kanyang abogadong si Attorney Maggie Abraham Garduque, hintayin na lang daw nila ang arraignment ng aktor bilang schedule na ang pre-trial nito. Nagpadala na lang sa amin ng official statement ang legal counsel ni Rita na si Attorney Garduque. Ang sabi nito, "We just received via mail today the March 18 order of the court for the issuance of warrant of arrest. We hope for the immediate apprehension of the accused so the court can already acquire jurisdiction over his person and for the hearings to be started as soon as possible. In the end, Rita just want to achieve the justice that she deserves." End of quote. Gord Girula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. 48 na makalipas ang alas 4 ng umaga, binigyan din naman ng Nationalista Party senatorial candidate na si Camille Villar ang kahalagahan ng pagsuporta sa industriya ng mangga sa Pilipinas. Ito ang pinunto ni Senator o ni Congresswoman Camille sa kanyang pagbisita sa San Carlos, Pangasinan. Ayon kay Villar, ang mangga ang second largest most used fruit sa mundo. At natutunan din niya sa kanyang ina na kapag 10 ang Pilipinas o pang-10 ang Pilipinas sa mango production. Kaya't nakaka-proud na ito'y sinusulong ang naturang industriya sa San Carlos. Napakalaki rin niya ng potensyal ng industriyang ito. At marami pa pwedeng gawin para magtuloy-tuloy ang pag-unlad. Gaya na lamang anya ng pagkakaroon ng karagdagang kaalaman sa produksyon, orchard management, technology o processing, at para sa mas lalo pang pagtaas ng yield at production ng mangga. Ayan. Nakatikim na ba kayo ng mangga ng Guimaras? Ito, so paborito kong topic. Nakatikim kayo ng mangga ng Guimaras? Hindi. Alam ho ninyo, sabi ng iba, kasi ang sarap-sarap ng mangga ng Guimaras. Alam natin, pero kasing sarap lang din ho yan ng manggang Kalabaw, manggang Cebu, manggang Pangasinan. Diba? Pare-pareho lang. Manggang Zambales, so okay, pare-pareho lang ho yan. Kaya lang ho, sinasabi natin na medyo mas masarap ho yung mangga ng Guimaras. May buntag sa matigpaminaw nato rin sa Guimaras. Dahil sa hindi natin madaling matikman. Bakit ho kanyo? Kasi ito po ay export quality. Bakit po siya export quality? Kasi wala ho siya masyadong chemical residue. Tanong, bakit wala siya masyadong chemical residue? Dahil po sa teknolohiya na ginamit para sa produksyon nito na tinatawag na sterile insect technique. Wala pong fruit fly doon sa buong Guimaras Island. Kasi na-eliminate na po dahil sa paggamit ng sterile insect technique. Okay, tahon ninyo. Paano maiintindihan yung sterile insect technique? Pwede kinapon yung langaw. Nung makapon yung langaw, pinakawalan dyan sa Guimaras, unti-unti naubos ang kanilang populasyon. Ayun, o kinapon ang langaw. Paano kinapon ang langaw? Depende ho sa blade. Anong depende sa blade? Hindi sinubject sa gamma radiation para maging sterile insect technique. Isa ho yan sa mga makabuluhang proyekto ng Philippine Nuclear Research Institute. Magandang umaga, Pilipinas! Inimok naman ni Senator Bongo ang may-ari ng mga gusali sa buong bansa magsagawa ng Structural Integrity Assessment kasunod ng patuloy na pagbabantangan ng Big One. Ang babala nga po, baka daw mangyari yung magnitude 7.7 na pagyanig na tumama sa Myanmar at Thailand. Dalangin ni Senator Go maging ligtas ang kalagayan ng mga nasugatan at mahanap pang mga nawawala sa Myanmar at sa Thailand, lalo ng ating mga kapwa Pilipino na ngayon ay missing pa rin. Umapali rin siya ng panalangin para mabigyan ng mga biktima ng lakas na malampasan ang trahedya. Una rito nagbabala ang PBOX ng isang potential 7.2 magnitude na pagyanig na maaaring tumama sa National Capital Region at mga kalapit na lalawigan. Maaari manong magresulta ang The Big One ang pagkamatay ng mahigit 50,000 katao at matinding pinsala ng 12% ng mga gusali at mga tirahan. Ayon kay Senator Go, napapanahong may sa batas ng Republic Act o ito pong napapanahon ng isang batas nila. Yung Republic Act 12076 o Ligtas Pinoy Centers Act na nag-aatas sa magkaroon ng permanente, ligtas at well-equipped na evacuation center sa lahat ng lungsod at mga munisipalidad sa buong bansa.
At sa lahat ho ng mga kumakandidato, sabi ko nga ho sa inyo, sa halip na kung ano-ano yung mapamigay ho ninyo, mamigay ho kayo ng pito. Dahil ang pito po ay isang mindset para po sa lahat na tayo ay dapat magkaroon ng paghahanda. Mas mura po ito. O yan o. Lagyan nyo ng pangalan nyo. Walang pipigil sa inyo. Kahit na ako hong mamigay. Padala nyo ho dito sa amin sa DCRH. Kaming mamimigay sa ating mga kababayan ng pito. Ano ha? Ay, sus, may bakit nga ba hindi natin, di ba? Sa ibang bansa, mindset na ho yung paghahanda. Dahil nga po sa meron silang isang basic tool na nagpapaalala sa kanila sa tuwi-tuwi na. Maganda umaga, Pilipinas! Alam niyo ang Bangkok, ang Bangkok pala ay tinuring na nitong 2024 na tourism city of the year sa buong mundo. Capital po ng Thailand. World's top tourism city in 2024. Pero after nung collapse na yon ng isang malaking gusali nila na gumamit ng substandard na bakal, ewan ko kung magkaroon pa ng tiwala ang mga turista na magpunta ng Bangkok. Maganda umaga, Pilipinas! 5 individual, timbog naman sa pansesyon kabilang ang isang babae na bagong raspa pa lang sa Orani, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Kalabosan 5 individual kabilang ang isang babaeng bagong raspa matapos maaktuhan ng mga tauhan ng Orani PNP sa isang pat session sa bahay ng isang alias John Louie sa barangay Tugatog kahapon ng hapon. Ayon sa ulat, nakatanggap ng tip ang mga otoridad hinggil sa iligal na aktibidad kaya't agad nagsagawa ng operasyon ang mga tauhan ni Police Major Francis Jimenez sa lugar. Naaktuhan ng mga sospek habang kasalukuyang gumagamit umano ng ipinagbabawal na gamot. Agad dinala sa impila ng pulisya ang mga nahuling individual kasama ang droga na nagkakalaga sa mahigit sa 4,000 piso at mga drug paraphernalia na nakumpiska at naharap sila sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Patuloy ang investigasyon upang matukoy kung may iba pang sangkot sa iligal na gawain ng mga ito. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May babaki kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. And speaking of Central Luzon, muli po ang ating paalala, yung pong pinakamura ngayong ready for occupancy unit with easy term, 5% lamang daw payment, pwede pang gives. Ang mga tinutukoy po natin ay ang mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon. Yung si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor, Samira at saka si Vera Prestige. Tawag na po sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555 para po sa karagdagang impormasyon o sa schedule ng inyong tripping. Nasa loob po ng township ang iba't ibang mga amenities, eskwelahan, simbahan, palengke, grocery stores at maging ang munisipyo. Napakalapit lamang po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Maganda umaga, Pilipinas! 55 na makalipas ang alas 4 ng umaga, malapit nang matapos ang paghahanda ng House Prosecution Panel para naman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Iloilo 3rd District Representative Lawrence Bensor, 80% ng handa ang prosecution panel at nagsasagawa na sila ng mock trials para sa maayos na paghahanda. Tinututukan na niya ng mga prosecutor ang kanilang magiging tugon sakaling questionin ng kampo ni BP Inday ang kanilang mga ebidensya at mga saksi. Aminado naman si Bensor na hindi naging madali ang paghahanda para sa impeachment trial dahil kasabay nito ang pangangampanya para naman sa mga lokal na kandidato. Naniniwala naman si Zambales 1st District Representative J. Kong Hoon na maraming kabataan at mga estudyante ang dismayado kay BP Inday kaya't pabor ang mga ito na siya'y mapatalsik sa pwesto. Ito ang reaksyon ni Kong Hoon, ang chair ng House Special Committee on Basis Conversion sa resulta ng survey na sinagawa ng Center for Student Initiatives kung saan lumalabas na 8 sa bawat 10 estudyante sa kolehiyo o katumbas ito ng 84.8% ang pabor na matanggal sa pwesto si BP Inday. Ayon kay Kong Hoon na isa ring House Assistant Majority Leader, mas tumingkad ang sentimiento ng mga estudyante dahil marami sa kasalukuyang mga college students ang nakaranas ng uri ng pamumuno ni BP Inday nung kalihim pa ito ng Department of Education. Sa online survey na isinagawa ng CSI mula Pebrero 28 hanggang Marso 16, gamit ang non-probability sampling, naitala ang 1,696 mula sa 2,000 na mga respondents o 84.8% yan sumagot ng tanong na do you believe?
Do you believe Sara Duterte should be removed from office? Ang sumagot na po ng oo ay 84.8%. Inimok naman ng House Committee on Overseas Workers sa Payers Chair na si Jude Asidre, si dating presidential spokesperson at international lawyer Harry Roque, magbigay ng legal assistance sa mga overseas Filipino worker na naaresto sa Qatar sa halip na umapila na lamang sa mga otoridad ng Qatar. Ayon kay Asidre, habang abalang-abalang Administrasyong Marcos sa pagtulong sa ating mga kababayang Pilipino sa Qatar, mas mainam daw na gamitin ni Attorney Harry Roque ang kanyang kakayahan bilang isang international lawyer para matulungan ang ating mga kababayang OFW. Sa halip daw na iniintindi ni Roque, ang kanyang sarili, mas makabubuting tingnan nito ang mga pwedeng maitulong sa mga Pilipinong nahuli ng mga Qatari authorities. Noong nakaraang buwan, inaresto ng mga otoridad sa Qatar ang 20 Pilipino dahil sa manoy paglahok sa hindi otorisadong political demonstration na sumusuporta kay Mayor Digong. Maganda umaga, Pilipinas! Bumagsak ng 63% ang koleksyon ng taripa ng bigas itong Pebrero mula noong nakarang taon, kasunod ng tapyas taripang ipinatupad sa imported na bigas. Dahil dito, ito ng pang-apat na magkakasunod na buwan na mababa ang koleksyon ng taripa sa bigas ng buong bansa. Sa koleksyon ng Bureau of Customs, aabot ng 1.23 billion pesos lamang ang nakolekta nitong Marso, mas mababa ng 2.08 billion kumpara sa 3.31 billion pesos na nakolekta sa kaparehong panahon noong 2024. Bunsod nito, nangangamba ang mga government officials posibleng hindi maabot ang 30 billion target collection para naman sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! DPWH tuloy-tuloy ang paghahanda para sa lindol. Higit 500 gusali na ang nakatakdang i-retropita. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Let. Yuhu. Patuloy na pinalalakas ng Department of Public Works and Highways ang kanilang earthquake preparedness para matiyak ang kaligtasan ng mga pampublikong infrastruktura sa bansa. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na natapos na nila ang assessment at retrofitting ng higit 124 na pampublikong gusali sa Metro Manila. Nakaprograma rin anya ang rehabilitasyon ng higit 500 pampublikong gusali gamit ang pondo mula sa lokal na pamahalaan at official development assistance. Bukod dito, may partnership rin daw ang DPWH sa World Bank para sa pagpapalakas ng istruktura ng karagdagang 425 buildings para matiyak na naaayon ang mga ito sa International Earthquake Standards. Pagdating sa kahandaan ng kagamitan, ayon kay Cabral, mayroong higit 2,000 heavy equipment ang DPWH na nakatalaga sa iba't ibang rehiyon sa bansa, kabilang ang 500 quick response assets sa Metro Manila para sa agarang pagtugon sakaling magkaroon ng kalamidad. Nagbibigay din anya ang ahensya ng technical support sa iba pang ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Transportation hinggil sa pagsusuri ng structural integrity ng mga railway system kabilang ang MRT at LRT. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Pinasalamatan naman ni Senator Bongo ang National Artist for Film and Broadcast Arts na si Nora Honora. Matapos itong purihin sa isang Facebook post. Ibinahagi ng award-winning actress ang kanyang naging karanasan sa senador na nagpapatunay ng pagiging genuine public servant nito at mapagmalasakit. Anya nasaksihan niya ang pagiging compassionate ni Senator Bongo na inilarawan niya na bilang Mr. Malasakit nang magtungo siya sa Malacanang para tanggapin ang kanyang National Artist Award. Tinapos ng aktres ang kanyang post sa apilang muling ibalik sa pwesto ang naturang senador. Labis namang pasasalamat ni Senator Go sa ginawang ito ng aktres at sinabing lalo pa niyang ipagpapatuloy ang pagbibigay ng tapat na serbisyo publiko. Maganda umaga, Pilipinas! 502 DZRH
Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas! Ay, balik tayo sa ating mga balita. Kasama na natin si Chanel Dominguez ng Pag-asa. Kahapon po, 46 degrees Celsius ang heat index na pinakamataas. Ano kayo ngayong araw na ito? Alamin natin mula kay Chanel. Ma'am Chanel, good morning. Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa mga taga-subaybay po natin para sa ating weather update. Sa ngayon, wala pa rin naman tayong monitor na namang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So rin, naasahan po natin yung northeasterly wind flow na nakaka-apekto dito sa Northern Luzon ay magdadala maulap na papawirin na may mga mahihinang pag-ulan dito sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Aurora. Naasahan naman po natin ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may ma-isolated light rains. Dulot pa rin po ito ng northeasterly wind flow dito sa Ilocos Region at rest of Cordillera Administrative Region. For Metro Manila, the rest of our country, asahan po natin ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin, pero asahan po natin magiging mainit at malinsangan po ang ating panahon at may mga tsansa po na ma-isolated rain showers or mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Para naman po sa ating heat index, kahapon po, pinakamataas po natin na itala ay 46 degrees Celsius. Dito po ito sa Birac, Catanduanes. At 43 degrees Celsius naman po dito sa Iba, Samba. Ay yung inaasahan po natin po ngayong araw ay 43 degrees Celsius po dito sa Iba, Sambales at Birac, Catanduanes. Para sa Metro Manila, inaasahan po natin ang 36 to 37 degrees Celsius. So, iba yung pag-iingat lang din po para sa ating mga kababayan. Yan po muna, latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Ma'am Chanel, hanggang weekend na yan? Yung ano po? Yung ganyang init ng panahon? Yes po, possible po makaranas na rin po ng painit hanggang meron pa po na yung northeasterly wind flow po sa ngayon, so medyo yung taas po natin, yung northern Luzon po natin, medyo mababa din po yung mga heat index na naitatala, pero ito pong after po ng northern Luzon, sa central Luzon, yun po nakakaranas naman po na mainit na panahon. Nako, doon sa mga magsiswimming mga hanggang anong oras lang, 10 o'clock? Pwede po, opo. Pagpasok pa po ng indoors, pagdating po ng 10 hanggang mga 4 or 3 po. Oo, huwag na magpilit. Total, pwede ka naman mag-night swimming. Walang araw doon. Opo. Thank you, Ma'am Chanel. Magandang umaga. Yun po. Si Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa. At ano man pong lakad natin ngayong araw nito, magbaon din ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol. Subok na sa mahabang panahon. Parang DCRH yan, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Si Engineer Mandy Diaz ng Institute of Integrated Electrical Engineers, siya po yung National President, meron ho siyang binigay na impormasyon sa atin, kaya daw po talagang problema natin yung issue ng substandard na mga materials, hindi lang pati sa bakal, kundi pati yung mga ginagamit natin sa plumbing. Engineer, magandang umaga po sa inyo. Ganda ng tunog ni engineer. Naputol si engineer, Engineer. Wala talagang tutot ang sagot, maluha. Maganda umaga, Pilipinas! Congratulations muna sa bagong promote na si Major General Anthony Aberin, ang Regional Director ng NCRPO, diyan din kay Police Brigadier General Melencio Buslig, District Director ng Quezon City Police, Police Brigadier General Josepino Ligan, District Director ng Northern Police District, Police Brigadier General Villamer Tuliao, District Director ng Eastern Police District, at si Police Brigadier General Arnold Santiago, DRDA Pro 12. Ayan, Congratulations sa mga bagong promote na mga star rank.
Binabati kayo ng mga tropang San Miguel, kasama dyan si Police Retired Major General Charles Calima at saka si General James Brillantes. Maganda umaga, Pilipinas! Alam ba ninyo na si Mayor Digong pala ang pinakapopular na detainee ngayon sa buong mundo? Dahil nga doon sa kanyang birthday celebration, ano ha? Ayan. Pero ang Amerika ang nangunguna sa listahan ng may pinakamaraming preso sa buong mundo. Sinusundan ng China, Brazil, India, Russia, Turkey, Thailand, Indonesia, Mexico at Iran. Ayan, ha? Yan ho ang may pinakamaraming preso sa buong mundo. Teka muna. May development doon sa kidnapping. Alam pa. Okay. Mas nakakatuwa yung isang columnist na nagpapakalat ng fake news. Bantakin nyo, nung umalis daw ho si Pangulong Digong sa Malacanang, nakapag-iwan ito ng 10 duffel bag, na ang kabuang perang naiwan ay 1 billion pesos. Diba? Tanda-tanda mo ng columnist, hanggang ngayon nagpapakalat ka pa ng fake news. Hindi, kasi daw sa magmamadali daw. Pagmamadali daw, naiwan. Hindi naman nagmadali, turnover pa nga, may seremonya pa nga ng di ba? Ay, sus, may ginoong buhay ito. Ay, nako. At alam ba ninyo kung magkano ang presyo ng gold ngayon per gram? 4,800. Ganon kamahal ang gold ngayon. Kaya lang, naibenta na natin yung gold reserve natin eh. Maganda umaga, Pilipinas! Okay na, Malo? Okay na. Sige, balikan natin si Engineer Mandy Diaz. Engineer, magandang umaga. Hi, Kuya Angel. Magandang umaga at sa ating mga tagapakinig. Ang sinasabi nyo, talagang mamumroblema tayo pagdating sa issue ng substandard na mga metal na ginagamit. Kasi hindi tayo, ang ginagamit natin, English measurement ba? Actually, Kuya Angel, pag pinag-usapan natin yung rebar bakal, yung standard, dalawa tinitingnan natin yung size saka yung type o yung composition ng bakal. Oo. Tapos yung mga bakal na yan, pag binibili natin, meron niya naka-emboss, BPS marking dapat yan. Okay. Oo. Ngayon, may mga lumalabas pa kasing mga English system. No? Yung bakal na English system, normally, ang increment niyan is 1/8. Alam mo yung 1/8, pag kinumbert mo ng millimeter, hindi naman eksakto yan eh. No? So, yun ang problema. Kasi ang standard ng mga bakal na available natin sa millimeter o sa metric is 8, 10, 12. Walang butal. Pero pag sa English, may mga butal yan eh. Kaya walang direct conversion yan. That's isa yan sa mga problema natin dito. Hindi. Lalo sa mga dito merkado. Bakit hindi isa na lang gamitin natin? Kung metric, kung English. Iyan ang malaking problema ngayon natin. Dahil? Hindi lang sa bakal, maski sa alambre, lalo na sa PVC pipe. No? Matagal na namin ina-advocate lalo sa PVC pipe kasi kawawa yung ating mga mamimili. Pag bumili ka ng PVC pipe na isang brand at bumili ka ng panduktong, ayaw tumugma, either maluwag o masikip. Dahil? Yun. Isang English is no metric ang molde nila. No? Sino bang dapat magsabi sa atin na kasi nag-migrate na tayo sa English ba ang ginagamit generally? May natitira pa si mga makina o molding English system eh. Dapat pine-phase out na yan eh. Katulad na nabanggit ko nga sa PVC pipe. Yan, alam ng kababayan natin, minsan pagbili niya ng tubo, bakit hindi magkasya yung fitting niya? Kasi yung nabili niya, English, tapos bibili siya ng fitting, millimeter o metric. Ayun ang problema. Marami pa kasi mga molde na nasa English system. Sa wire na lang natin, yung isang design namin sa abroad, ang sinasabi ng mga wire doon, puro millimeter na. Or 6, 10 millimeter square. Pero dito sa atin, yung non-dual frame, equivalent lang yan ng 3.5 millimeter. May butal eh. So, anyway, pagdating naman sa kuryente, wala namang problema kasi yung current capacity niya pasok eh. Kaya lang, hindi natin naititinda yung 3.5 millimeter kasi sa ibang bansa, ang gamit nila 4, 6, 10. Oo. Metric na. Metric na. Metric na. Tayo, metric tayo. Kaya nga lang, yung conversion may mga butal. So, yun ang problema. Sino dapat tumugon dyan? DTI? DTI. Dapat ipa-phase out na yung mga lalong-lalo na yung mga PVC pipe. Ang laki ng problema namin dyan.
Napakalaki ng problema namin. Teka muna, di ba merong convention? Di ba meron kayong convention ngayon, yung PhilConstruct ba yun? Baka naman po pwede doon, mapag-usapan yan. Ay, talaga pinag-uusapan namin talaga ito. Lalo sa PVC-5. Dapat talaga, phase out na yung mga molde ng mga English system. Ganon din sa bakal. Kasi sabi ko nga, sa bakal, ang increment ng size niyan, yung tinatawag ng 1/8 ang increment. Whereas kung sa metric, ang increment niya siguro nasa millimeter mga minimum 5 millimeter. Oo, yun ang problema natin. Although ang DTI, minomonitor naman nila yung mga bakal niya, kaya lang, may mga nakakalusot pa rin Teka muna, yung bang problema natin sa conversion na yan from inches to metric, nakaka-apekto ba sa integridad ng isang structure? Correct. Kasi nga, walang direct conversion yung tinatawag natin English sa metric. May mga butal yan kahit pa paano. Oo. Pero ang mahalaga dito sa bakal na tinitingnan natin, yung type, kasi may mga grade yan saka yung Kami sa construction, bago namin gamitin yung bakal, tinetest namin yung tensile niya, saka yung bending. Nagra-random kami. No? So, kasi may mga invoice naman niya, naka-emboss lahat yung mga size niya, nakalagay doon kung anong size siya, kung anong type, anong grade. Dapat itong, tinetest bago magsimula ang construction. May mga MDS yan tinatawag kami, yung material data sheet. Dapat nagko-comply yan doon sa MDS. Importante dito yung composition o type ng ng bakal, kung carbon ba yan, low alloy, o kung carbon ba yan. So, tinetest siya namin, yan yung pencil, yung kung mag-elongate siya, saka yung bending. Yan ang napaka-importante. I don't know kung nakukumplay lahat ito ng mga kontraktor. Yan ang isang sa malalaking construction namin, ginagawa namin yan, nagrarandom. Sige. So, idudulog ho natin to sa DTI, at maaga naman gumigising yung ating mga kaibigan dyan sa Department of Trade and Industry. In the meantime, Engineer. Pauna natin yung PVC kasi malaking problema yung PVC. Mas malaking problema. Kaya nagtataka ka, biglang pumuputok yung linya ng tubig, hindi pala pitted yung... In fact, Kuya Adrian, makikita mo yung isang brand, ang brochure nila, English. Yung isang brand, ang brochure nila, millimeter. Doon palang pangkita na ang problema Okay. Thank you, Engineer Mandy Diaz. Maraming salamat po sa inyo. Thank you rin, Kuya Adrian. Si Engineer Mandy Diaz, National President ng Institute of Integrated Electrical Engineers. Isa rin pong magaling na plumber. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:15 ng oras sa buong Kapuluan. Oras na para tayo po'y mag-ultamayo. Ano nga bang ultamayo? Ito po'y postbiotic with Lactococcus lactoserine plasma na dumaan po sa mahabang clinical trial po sa Japan. Hindi po testimonial, hindi po kwentong kutsero, kundi human clinical trial. O hayog sa ima sa mga Pilipino dyan sa Japan. Ang bawat kapsula po ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactoserine plasma. Kaya po naman napaka-potent po nito na pagpasok sa ating sistema. Pagkatapos po nating inumin, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander na immune system ng ating katawan. Yan din po ang nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya nalalabanan natin ang puyat, pagod at stress. Kaya sabi nga po ng madalubhasa pinakamaganda rin isang oras bago matulog 2 kapsula ng Ultabayo para mas mapakinabangan natin ang mga benepisyo nito. Ang Ultabayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ang mga katanungan po ninyo ay po pwedeng masagot ang mga medical experts na nakastambay sa 0917-110-6580. Ang Ultabayo po ay kauna-unahan nga pong postbiotic na rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Pero wag natin kalimutan, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Hoy, magandang umaga kay Mayor Sene Mendoza ng Talisay, Batangas. Magandang umaga din kay Ambassador Harry Angping. Tsaka siyempre kay Justice Max De Leon na maagang gumising. Parang yung magnanay na si Court Administrator Raul Villanueva at saka kanyang Mami Sally, maaga din pong gumigising. Congador Plato, magandang umaga po sa inyo. At muli, sa mga taga-Oriental Mindoro, napakaswerte nyo. Meron kayo diyang Joanna Valencia na pinagbuklod ang mga barakong mga pulis
politiko para labanan ang mga problema, solusyonan ang problema dyan po sa kakulangan ng kuryente sa Oriental Mindoro. Maganda umaga, Pilipinas! Aba, next week pala, umpisa na ng pagboto ng mga overseas voters natin. Kasama na natin si Comelec Chairman George Garcia. Chairman, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Angel. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po. Ay, lalong-lalo na ho yung mga nakatutok sa atin abroad, Chairman. Starting next week, pwede na silang bumoto? Tama po, Sir. Chairman? Ang tinatawag na overseas voting ay magsisimula ng April 13 at ito po ay tatagal lang hanggang Mayo 12 yung eleksyon dito sa ating bansa. So, lumalabas po, Sir Angel, may isang buong buwan ang pagboto ng mga kababayan natin abroad, kaya talagang sana'y wala namang kadahilanan na hindi po sila makakaboto sa darating na halalan. April 13 ang start ng voting nila. Chairman. Yes po, Sir Angel, April 13. Opo. Pero ang isa lang po na sa maliwanag din, Sir Angel, sa ating pong pagboto sa abroad, yung mga kababayan natin na nakikinig sa inyo ngayon, nakatutok, meron po tayong 77 posts na kung saan ang pagboto ay sa pamamagitan ng internet. At meron naman po tayong 16 na post na ang pagboto pa rin ay gamit ang ating makina na gagamitin natin dito sa ating bansa. Bakit po ganon? Sapagkat doon sa 16 na post po yan, katulad ng China at Russia, ayaw po nilang ipagamit kasi ang kanilang internet services. Kung kaya napilitan tayo, nagamitin pa rin ang ating makina. Pero doon po sa iba, sa 77 post, at makikita niyo po yan sa ating website ng Comelec, ay ang pagboto po nila by gamit lamang ang kanilang cellphone, laptop at iPad, ay makakaboto na sila. Kasama po yung ating mga seafarers o yung mga naglalayag dahil nga sa nagtatrabaho sila sa mga barko. So, seafarers natin, internet voting? Yes po, internet. Okay. Tapos, hindi po hindi po sila basta makakaboto si Angel lang, hindi sila magpapa-enroll. Pre-enrollment, meron pong pre-enrollment. Sa kasalukuyan po, 18,000 pa lamang ang nagpapa-enroll ng mga kababayan natin sa ating pong internet voting. Kinakailangan po kasi nila magpa-enroll, Sir Angel, sapagkat kinakailangan namin makuha ang kanilang biometrics kung talagang sila yung mismong boboto, at the same time para mabigyan sila ng OTP o yung mismong password nila para magamit nila sa pagboto. Paano sila mag-enroll, Chairman? Ayan, meron po tayong link, available po yan sa ating pong website at yan po ay pinapamahagi rin ng ating mga embahada at konsulada. Napakasimple lang po ang pag-enroll. Yung mga naranasan po ng mga kababayan natin, Sir Angel, 5 to 7 minutes lamang para makapag-enroll sila. Dahil kinakailangan kasi mag-picture, kuhanan sila ng picture gamit ang kanilang mga device, katulad ng cellphone, upang ma-verify ng system kung talagang sila yan. Kailangan din namin po ng mismong picture ng kanilang ID, passport, o anumang pong pagkakakilanlan para ma-verify na yung binibigyan ng mismong password ay yung mismong botante na nakaregister sa atin. Okay. So again, ang Chairman, sa lahat ng mga lalahok ng online voting, lalong-lalo ng mga overseas, kinakailangan ngayon pa lang mag-enroll na. Lalong-lalo na yung mga seafarers natin na nasa... Angel. Nasa destino. Okay. Simula po yung pagpapa-enroll natin, Sir Angel, nung nakaraang linggo, at ito po ay tatagal hanggang Mayo 7 yung pagpapa-enroll. Nangangahulugan, kahit po nagbobotohan na tayo sa abroad, yung ating overseas voting, ay pwede po rin mag-enroll sa mismong araw na kung kailan ka boboto, pwede pa rin mag-enroll. Kaya lang, hanggang Mayo 7 lang ang enrollment po natin. Okay, and klaro ha. Chairman, paano daw sa Hong Kong? Online ba doon o combination? Online po sa Hong Kong kaya makakaboto po sila gamit lang ang kanilang cellphone, laptop at iPad. At again, inuulit ko, napakadali po mag-enroll. At lalong-lalo po napakadali mabibigyan kaagad kayo ng OTP, ng mismong password. Para yan po sa inyo lamang, hindi nyo pwedeng i-share sapagkat ibig sabihin, yun ang paraan nyo para maka-access sa ating sistema. Nagtatanong si Noel Sikat sa Alberta, Canada, kailan daw ho sa kanila? Online din ba sila or online din, di ba? Opo, online din po sa Canada. At pakitingnan niyo po yung ating website ng Comelec at nandyan po yung mismong guide sa pagpapa-enroll po natin. At the same time, again, kahit kayo ay registered voter, kung kayo ay internet voting na, ay hindi po kayo makakaboto gamit ang internet kung hindi kayo pre-enrolled.
Yun. At least klaro yun, ha? So, sa lahat ng mga kababayan natin abroad, kinakailangan ho online registration kahit na previous voter na sila, Chairman? Yes po, Sir Angel. Opo, sapagkat kakailanganin po namin silang bigyan kasi nung kumbaga sa password, kinakailangan may password silang sarili para po walang ibang makakagamit at sila lamang yan. In fact, Sir Angel, pag nagpa-pre-register na sila, pwede na po sila mag-practice. Meron po doong opportunity sa link na meron tayo na makapag-practice po sila. At para naman kahit paano, pagdating ng araw ng pagboto, alam po nila kung paano na gumamit ng ating pong pagboto. Napakasimple lang po. Naku, mas madali pa kaysa doon sa pagbabayad ng bills natin o pagpapadala ng pera sa ating mga kamag-anak. Ayan, at saka mga national candidates lang naman pwede nila iboto, no? Hindi naman sila po pwede bumueto sa lokal. National candidates po, senador at saka party list lamang ang pagboto po sa abroad, yung overseas voting. Tinatanong lang ni Gwen, safe daw ba ito, Chairman? Opo, wag po kayo mag-alala, yan po ay safe sapagkat una, dumaan po yan sa international certification ng International Certifying Body. Number 2, cloud-based po yan eh. Number 3, ay yan po ay, yung boto nyo mismo, pag nakaboto na kayo, pwede nyo i-verify kung naandyan pa yung mismong boto. Pero kayo lang may access sapagkat kayo lang po may password. At number 4, yun din po ay nag-pass ng tinatawag na local source code review ng mga magagaling nating ITA expert dito sa ating bansa, kasama na ang NAMFREL at PPCRB. So, ibig sabihin, hindi po makakapasayan sa mismong mga tinatawag na trusted build kung yan po ay may mga problema. Paano daw sa Israel? Online din? Yes, online din po sa Israel, Sir Angel. Okay. At saka sa... paano nga pala yung sa Thailand? Chairman, inilindol sila. Sa Thailand po, sa Thailand po si Angel ay internet voting din po dyan. Ang gagawin ko po sa Angel para kahit paano baka sakaling sa bawat araw ng inyong programa ay mababanggit natin. Papadala ko po mismo sa Angel. Please. Ang listahan, ang listahan at saka yung link kung saan pwede yung mga kababayan natin makapag-inquire at disente malaman kung ang kanila bang lugar ay ang pagboto ay via internet. Mailagay din natin sa mismong website ng DCRH. Ayan, sabi ni Evan lang, check niya na daw mamaya, nasa Las Vegas siya. Ayan. Hindi, tanong, Evan lang, rehistrado ka bang botante? Dapat rehistrado kayong botante. Di ba? Tama po. Pero at least po ito, si Angel, kaysa yung ginagawa natin dating pupunta pa sila sa embahada at konsulada, isipin niyo po kahit na kayo nasa bahay lang, nagtatrabaho, namamasyal, makakaboto na po kayo. Isang buwan naman po yung pagboto natin sa abroad, hindi naman po isang araw lamang. Ayan, tapos siguro para nasagot na ito dati ni Chairman naka-online daw ba yung mga voting machine sa panahon ng eleksyon, Chairman? Ay, hindi po. Hindi po siya nakakabit sa kahit na. In fact po, kahit hindi nakasaksak sa kuryente, yung mismo mga battery, yung mga machine natin, basta po yung battery full load, yan po ay gagana ng 3 araw. So, yan po, tingnan niyo po pag bumoto kayo, yung mga kababayan natin na nandito at yung mga kababayan natin sa abroad na gagamit ng machine. Yan po ay hindi nakakabit sa kahit na ano. Kakabitan lang po siya ng dangle, yung mismong pag-transmit ng result kapag nasumatotal na yung boto at nakapag-imprenta na ng election returns na yung isang piraso ay ipapaskil na kagad sa labas ng presinto bago pa man ang transmission. Paano daw pagka nagka-error? May website din daw ba na pwede silang padalhan? Apo, nandun po yung mismong health service natin, nandun mismo sa kanilang pag-access sila dun sa link na ipapadala natin 24 hours a day po yung aming help desk. Ika nga na pwede nilang matawagan kung sakasakali. Yung po instruction, ginawa po natin napakadali para po kahit paano ay hindi po mahihirapan yung mga kababayan natin sa pagboto. I-try nyo po at ma-experience nyo. Oo nga, kahit po yung pag-sample ng pagboto po ninyo ay medyo ang pagpaparehistro lang po, pagpapa-enroll, maaaring yung iba ay hindi ka agad makapag-register o makapag-enroll sapagkat ang kalimitan po ko, Sir Angel, kapag tayo ay magbabiometrics, yung kukuhanan natin yung picture ng sarili natin. Minsan po kahit po anong klaseng registration, basta may kailangan na biometrics, kailangan kasi maliwanag, hindi gumagalaw, para po ma-exacto yung mismo ng sistema, ma-verify na tayo talaga yon. At gumamit po tayo ng government-issued ID, katulad ng PhilSys, katulad ng Siemens Book sa mga marino, o kaya naman yung ang ating pong passport. Kahit po expired passport, tatanggapin po ng ating sistema. Si Joel ng Micronesia, salamat daw po.
Tapos sabi naman, naaandara naman tayo ni Evan lang, I'm registered now. Ba, biglang sinesti. Sabi niya, check niya pa lang, biglang ngayon registered na siya ha. Ganun kabilis ang kanilang internet service doon, ano ha? Anyway, Chairman, maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Thank you. Maraming salamat Sir Angel. Mabuhay po kayo. Salamat po. Apo, thank you. Si Chairman George Garcia. At saka doon ho sa mismong link ho ng COMELEC, meron na rin po doon may mga sasagot, yung mga frequently asked questions, nandun na rin ho. Kaya i-check na lamang ho ninyo, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Basta wag ho natin kalimutan, sa senador, wag ho tayong mag-overvote, 12 lang. Pwede tayong mag-undervote, pwede hanggang 11 lang. Basta wag lalagpas ng 12. Sa party list, isa lamang po. Puntahan na kagad ninyo likod bahagi ng balota, O i-check na kagad ninyo yung portion para sa party list. May mahigit 155 po yung nakatala dyan. Pero hanapin nyo na, number 72. Kumadro na party list, yun ang isa nyo. Nasa ngayon, masiguro natin na mabibilang yung boto dahil isa lamang ang inyo pong sinaydan. Maganda umaga, Pilipinas! Planong bumuo ng Ocean Environment Bureau ng Department of Environment and Natural Resources kasama ang planong pagsasapinal ng full organization ng Ocean Environment Task Force. Ito po sa ikalawang kwarto ng taon. Sinabi ni Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, lain ng task force na mapamahalaan ang karagatan ng bansa alinsunod sa pambansang polisiya, international law at pagpapalapat ng scientific data sa palikha ng mga polisiya. Ang OETF ay magsisilbing permanent bureau ng ahensya para sa mas epektibong ocean conservation upang higit na maprotektahan ang ating kalikasan. Maganda umaga, Pilipinas! 5:29. Oy, 36 na makalipas po ang alas 5 ng umaga para ho doon sa ating mga kababayan yung mga pabalik ho ng Pilipinas. Muli ang ating paalala, wag na ho kayong magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayong local brand dito ng tsokolate, yung Tangerine Chocolate. Taste, yan po ay gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po yan ng DOST at saka ng DTI. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng mga kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce na sila ng dekalidad na kakao beans. Hindi na sila masyadong umaasa na lamang sa kompra at iba pang mga agricultural produce. Sila po yung mga MSMEs na graduate na rin ho sa pagiging magsasaka. Yan, ha? Ang Tangerine Chocolate po ay available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ng mga raw materials ay galing din sa ani ng mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! Tiniyak naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga prosecutor, ang tawag natin piskal. Suportado ng Kamara de Representantes ang mahakbang na lalong mapalakas ang National Prosecution Service. Ginawa ni Romualdez ang pagtiyak sa ika-34 na National Convention at ika-17 National Election of Prosecutors League of the Philippines na ginanap naman sa Marriott Hotel sa Pasay. Kasama ni Speaker Romualdez bilang guest sa naturang event si Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crespin Rimulya at Prosecutor General Richard Anthony Padulion. Bilang isang abogado na nagtapos sa University of the Philippines, sinabi ni Speaker Romualdez, meron siyang koneksyon sa mga taga-usig. Binigyan din niya na nananatili ang pangako ng Kamara na susuportahan at palalakasan din ang National Prosecution Service. Toda party list first nominee na si Dr. Robin Feliciano naman ang makakasama natin. Dahil kamakailan lamang nagsumite ang Toda Action Party List ng petition paper sa National Housing Authority para humiling na alisin yung arira at penalty sa monthly amortization ng pabahay project ng gobyerno. Ang tanong, bakit kaya nakumbinsihin ninyong gawin ito na alam nating pakikinggan din ng National General Manager ng National Housing Authority na si Ruben Taya. Doc Robin, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po Kang Angel at sa inyong mga tagapakinig. Magandang umaga po Pilipinas. Oo. Ang ganda ng ang ganda ng tugon ni GM Joe Bentay.
Kaya ang tanong, paano isa sa katuparan ito, Doc Robin? Alam niyo po, meron pong kapangyarihan ang board ng National Housing Authority na tanggalin yung arrears, no? O yung penalties at interest ng mga pagkakautang ng mga nasa resettlement site. Ito'y nagawa na ng mga dating panahon. Kung kaya sa batay ho sa pananaliksik ng TOD Action Party List ay pwede ho palang gawin ng board ng National Housing Authority na tanggalin ang nasabing interest at penalties. Alam niyo ho, napakahirap tumira sa mga resettlement site dahil una, inilayo natin sila sa lugar ng kanilang hanap buhay. Dati-rate, alam naman natin, yung iba sa kanila nasa mga danger areas pero nasa mga magagandang lugar, no? Yung iba naman nasa government project, tinamaan sila ng mga government project, kaya sila nailipat iba't ibang lugar sa Pilipinas. Yung iba nadala sa Bulacan, nadala sa Rizal, Laguna, Cavite, pero malayo ho Ilang oras ho yung biyahe para makarating ulit sa Kamaynilaan. Kaya tama namin yung hirap ng buhay nung kami nag-iikot, narinig ho namin yung problema na dapat sana matulungan sila sa pagtatanggal ng mga interest at penalties ng kanilang mga monthly amortization. Okay. So with that, kailan ho ito magkakabisa? Kailan may implement? Ito po yung sinumite na namin sa General Manager ng National Housing Authority at positibo ang kanyang pagtugon. Sabi niya, kakausapin niya ang NHA board at sabi niya, sa lalong madaling panahon, ito po ay kanilang aaskasuhin at magkakabisa na sa mga susunod na araw. Oo, sana bago mag-eleksyon, ano ha? Kasi napakagandang, masasabi natin, napakaganda accomplishment nyo. Hindi pa kayo nananalo, may accomplishment na. Di ba? Yan po ang ating aabangan sa mga susunod na araw dahil ang NHA board ay handang-handa na raw po na ito'y tugunan at ito'y pagtibayin sa mga susunod na araw. Baka galing nito. Okay, bukod sa pabahay, ano pa ba yung mga inilalatag yung programa para sa may membro ng TODA? Alam niyo ho, mga kasama, gusto natin isang buong komunidad, hindi lamang sa bahay, bagkus buhay. Dapat ang mga nasa miyembro ng TODA, tinitignan ho kasi namin ng isang TODA na nakatira sa mga resettlement site din. Nakita namin nung nag-ikot kami, marami sa kanila nakatira sa resettlement site at nagtinignan namin ang problema, hindi lang dapat TODA ang tulungan natin pagkus yung mga nakatira sa mga resettlement site. Kaya nga nung nakita namin dapat hindi lang bahay, bagkus kasama rin po ang buhay. Pag sinabi natin buhay, may hanap buhay, kumpleto yung komunidad. Pag kinumpleto yung komunidad, nandun yung paaralan, nandun yung mga mega health center, nandun yung pamilihan, nandun po yung transportasyon. Kaya kahapit po ng komunidad yung transportasyon Ang pinakamahirap po talaga sa resettlement site, Kong Angel, ay yung hanap buhay. Pumunta ho kami doon, pati sa aming pag-iikot. Talagang kapag nagpatawag ka, mapupuno mo yung isang covered call. Sabi ko, masaya ako bilang isang politiko na maraming nakikinig sa akin, pero malungkot ako dahil ba't marami, simpleng araw, dapat naghahanap buhay ko sila, di ba, Kong Angel? So sabi ko, yun yung dapat na gap, no? Na dapat tulungan natin. Siguro ang gustong gawin ng TOD Action Party List, makipagtulungan tayo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para gumawa ng whole of government approach, no? Tulong ng DTI para sa puhunan, tulong ng TESDA para sa skills training, hindi lang skills training, pero dapat mayroong retooling na tinatawag natin at upgrading, di ba? Para maging hindi lang yung produkto, mapaganda pa natin yung produkto kasanayan ng mga tao. At gusto rin natin, yung DSWD makatulong rin po sa atin para itong mga napag-iiwanan natin sa mga resettlement site ay magkaroon ng tsansa na iangat ang kanilang buhay sa pamamagitan ng mga SLP natin. Merong programa po ang DSWD na Sustainable Livelihood Project ng program na makakatulong po para hindi lamang po tayo nagbibigay ng ayuda bagkus ito'y pangmatagalang solusyon sa kahirapan. Okay. Oo. Ay, awang-awa na ako sa boses mo, Doc Robin. Ingat po kayo. Salamat para makabawi ho yung ating lalamunan. Thank you for joining us this morning. Magandang umaga po. Salamat po, Kong Angel. Maraming salamat po. Ayan, si Dr. Robin Andrew Feliciano ng TODA Action Party List.
Umaga, Pilipinas. O good news naman sa mga nagnanais bumili ng condo unit ha. Nasa 5% lamang ang kailangan down payment para makabili ng fully furnished condo unit sa SM Development Corporation sa April 30. Sa ilalim ito ng Move In Now program ng kumpanya kung saan bibigyan ng opsyon ng isang kwalipikadong Filipino buyer na lumipat ng kanilang condo unit sa loob ng 90 days basta't magda-down ng 5% sa nasabing petsa. Karagdagang 5% naman ang kabuang presyo ng unit ang kailangang bayaran sa loob ng 12 months habang natitirang balanse ay dapat bayaran sa pamamagitan ng bank financing o kaya cash payment. Samantala sa mga foreign buyer naman, pwedeng ma-avail ang nasabing promo sa pamamagitan ng 10% down payment. Pinare-reconsidera ni Senator Amy Marcos sa Malacanang ang naunang desisyon na huwag padaluhin ang mga imbitadong cabinet member sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations kaugnay ng pag-aresto sa dating Pangulong Digong Duterte. Sinagot ni Senator Amy ang liham sa kanya ni din kay Senate President Chis Escudero mula sa tanggapan ng Executive Secretary Lucas Bersamin at sinasabing wala naman na binabanggit na dahilan ito at hindi sapat na katuwiran upang tumanggi ang mga opisyal ng Executive Department na dumalo sa ikalawang hearing. Binigyan din ni Senator Amy na bagamat suportado ng factual at legal na basis ang mga natuklasan na binanggit ni Bersamin sa liham ay pansamantala o preliminary lamang. Determinado ang niyang komite na bigyan ng mga opisyal ng Executive Department ng pagkakataong linawin ang mga issue at matanong din sa mga lumitaw na usapin sa naunang pagdinig. Maganda umaga, Pilipinas! 106 Trabaho Party List isusulong naman ang living wage matapos maitala ang mataas na hunger rate. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Itutulak ng 106 Trabaho Party List ang kanilang mga platapormang layong mapataas ang sahod at mapalawak ang mga benepisyong nakararating sa mga manggagawang Pilipino. Ayon kay Attorney Michelle David Espiritu, tagapagsalita ng 106 Trabaho Party List, kailangan ng mga manggagawa ng makatotohanang living wage na sasapat sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Inihayag ng 106 Trabaho Party List na ang mababang sahod ay hadlang sa pagkamit sa katiyakan sa pananalapi ng mga manggagawa. Kasabay nito, iniulap ng social weather stations na dumami pa ang bilang ng mga Pilipinong nakaranas ng kagutuman sa nakalipas na 3 buwan. Batay sa datos ng naturang survey, naitala sa 27.2% ang hunger rate nitong Marso, pinakamataas mula noong September 2020 o sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Kaya naman isinusulong ng 106 Trabaho Party List ng mga pulisiyang susuporta sa mga manggagawa gaya na lamang na makatarungang pasahod, mga dagdag benepisyo gaya ng food at transport allowance, non-wage benefits at patas sa trabaho para sa lahat. Una na rin inihayag ng 106 Trabaho Party List nominee na si Ninay Chavez na mahalaga ang dagdag na allowances para sa mga manggagawa upang may mahugot sila sa oras ng pangangailangan. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Oras muna sa buong Kapuluan, 47 na makalipas ang alas 5 na umaga. Check muna natin ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin dyan po sa Pasay Public Market. Nandun si Giselle Recoport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Ramdam na dito sa Pasay City Public Market ang pagmamahal ng presyo ng ilang klase ng isda ngayong malapit ng Semana Santa o Holy Week. Ang bangos, 200 na kada kilo ngayon mula sa 180 kada kilo. Ang tilapia naman, 140 kada kilo mula sa 120 pesos hanggang 130 pesos. Ang galunggong, mas mahal na rin ngayon sa 280 mula sa 300, mula sa dating 200 hanggang 250 pesos lamang. Ang dalagang bukid, 340 kada kilo mula 300 hanggang 320 kada kilo. Ang iwas, 300 ngayon ang kada kilo mula sa 280 pesos kada kilo. Ang bisugo naman na dating 200, mabibili ngayon sa 250 pesos. Habang ang tulingan, 20 pesos ang iminahal, 260 pesos kada kilo ngayon. Ang pampano naman, 30 pesos kada kilo ang iminahal mula 350 kada kilo, 380 pesos dito sa pamilihan. Ang salmon, 180 mula 100, ang salay ginto, 280 kada kilo mula 250 pesos. Pero nagmura naman po yung Angel, yung ilang klase ng isda, kagaya ng matambaka, na 280 ang kada kilo ngayon mula sa 320 kada kilo. Ang alumahan, 320 kada kilo mula 360 kada kilo.
Ang hasa-hasa naman 260 kada kilo ngayon mula sa dating 300. Ang tambakol naman na dating 300 kada kilo, 260 pesos na lang ngayon. Ang pusit, 220 pesos kada kilo mula sa dating 200. Sa manok, ang whole chicken mas mura na ngayon sa 170 kada kilo mula sa 190 hanggang 200 kada kilo sa nakalipas na 7 araw. Ang pitso, hita at pakpak pare-parehas sa 200 o 210 pesos kada kilo, habang 200 naman ngayon ang kada kilo ng atay balunan. Sa laman ng baboy, 350 pesos ang pare-parehong pigi at kasim. At gayon din yung pork chop matapos ng masita itong pamilihan ng Agriculture Department na hindi sumusunod sa maximum suggested retail price. Sa kanya naman ng baka, nagmahal yung laman sa 430 kada kilo mula 420 sa mga nakalipas na araw. Ang ribs naman nagmahal din sa 380 kada kilo mula sa 360 pesos kada kilo. Gayon din, habang nakapako naman yung presyo ng buto-buto sa 380 kada kilo. Yung frozen naman ng laman ng baka mas mura sa 320 pesos kada kilo kumpara doon sa sariwa, pagamat nagmahal na rin yan ng 20 pesos mula sa dating 300. Sa gulay, ito yung Angel, yung binabantayan nating bawang, nagmahal pa sa 160 pesos hanggang 180 pesos ang kada kilo mula sa 140 pesos lang. Ang kamatis, palo rin sa 70 hanggang 80 ang kada kilo mula sa dating 40 hanggang 50 lamang ang kada kilo. Habang ang bell pepper may pagmahal din sa 180 kada kilo mula sa 140 pesos. Habang nananatili naman yung presyo ng sibuyas sa 120 kada kilo, gayon din ang luya na nasa 150 pesos at ang talong na nasa 70 ang kada kilo ngayon. Ang carrots nagmura naman sa 90 kada kilo mula sa dating 120 pesos. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Maganda umaga, Pilipinas! Porsigido naman ang Komandanana Party List na isulong ang pag-upgrade sa modernization ng mga lokal na ospital sa bansa, lalo-lalo na sa mga rural at mga unserved areas, tungo sa inklusibo at pantay-pantay na healthcare para sa mga Pilipino. Ayon kay Attorney Arnel Gumalia ng Komadrona Party List, karamihan sa mga lokal na ospital ang walang sapat na bed capacity at diagnostic facilities na naglilimita sa pagbibigay ng dekalidad na gamutan. Problema rin niya kakulangan ng specialist service. Kaya kailangan pang bumiyay ng mga pasyente patungo sa malalaking syudad upang magpatingin sa mga espesyalista na bukod sa kakain ng oras, bumubutas din ang gusto sa bulsa ng ating mga kababayan. Ang hamon ngayon ng Komadrona Party List, dapat matugunan ang understaffing at poor working condition kung saan overwork ang mga medical staff, kulang sa mga training opportunities at mababang pasahod na nag-aambag din sa kanilang pagka-burnout at brain drain. Ang Komadrona Party List ay number 72 sa inyo pong mga balota. Oy, again, congratulations po doon sa ating winner ng mahiwagang tunog na taga mga Tarem, Pangasinan, na dali niya 38,000 pesos. Magandang umaga po naman sa mga taga Binangonan, Rizal. I-check po ninyo yung St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon po sa Binangonan. Meron ho silang townhouse model na Bianca. 2-story townhouse yan with balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 a month at 30 years to pay. Tawag na sa 0917-719-7908 para sa karagdagang detalye. Ang inaalok ho nila ay prestigious housing o prestigious living but affordable housing. Yan po ang St. Monique Ballet. Maganda umaga, Pilipinas! 57 makalipas ang alas 5. Umaga, Pilipinas! Aba, may Russian vlogger hinuli ng CIDG. Detalye mula kay Edgel Paro sa RH52. Edgel. Kuya Angel, inaresto na ng otoridad itong Russian vlogger na binabatikos ng Pinoy netizens online dahil sa pamabastos sa BGC Taguig para lamang sa kanyang content. Kinilala itong 33 anyos na si Vitaly Zdorovetsky na nagpo-post ng kanyang videos sa YouTube. Sa report na tinanggap ni CIDG Director, Police Major General Nicolas Torre III, nabatid na hinuli itong dayuhan sa bisa ng mission order mula sa Bureau of Immigration matapos siyang ituring na undesirable alien. Matapos paliwanagan ng kanyang karapatan sa isang hotel sa Pasay City, dinala na itong Russian vlogger sa tanggapan ng Immigration Bureau sa Maynila
para sa kaukulang disposisyon. Maraming netizen ang nagpuyo sa videos ni Storovetsky kung saan makikita ang kanyang pangharas sa ilang nasa BGC, kabilang na ang pang-insulto sa mga security guard, traffic personnel at maging sa simpleng namamasyal. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Angel. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, ang Lopalmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat siyang walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po sa isang Turkish proverb. When a clown moves into a palace, he doesn't become a king. The palace instead becomes a circus. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 2x2 na, 6:01. Mga balitang gigising sa inyong